Okay, Ayan. so ayan. Okay ba yung okay naman? Okay naman po Yes. yung rinig naman po ba? Okay, sige. Hello guys, good afternoon. Kamusta po ang lahat? Ayan, maulang afternoon sa amin. Okay, hello. Ayan. So, let us know po kung saan kayo nag-watch ngayon. If you're from Luzon, Visayas, or Mindanao. Ayan, palagay lang sa ating chat box. And then you can share tong ating live. And para mapanood din po ng mga friends, ng family at ma-inspire sila. Lalo na ngayong afternoon, no, Miss Alfie? Another interesting guest. Okay. Andyan ba yung mga Yes. tatay? Kasi 'di ba sobrang ang dalang lang natin na nag-guest talaga ng lalaki. Ito na. Okay. So, asa Yes. na ang mga Mga tatay guest dyan? star. Yes, itag nyo na yung mga husband nyo. Okay? Sa asawa ko manood siya. Okay. Sige, supportahan natin si Sir Nicky this afternoon. So, sige, umpisa na natin. It's been a while. Excited ako mag-Friday Pray Story. So, again, guys, welcome to our Friday Pray Story. One of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. And the more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So, this afternoon, meron na naman tayong pag-uusapan. Okay, very interesting na naman tong guest natin this afternoon. So, by the way, my name is Sharon. Kasama ko po si Miss Alpi. And we are so excited to introduce to you our guest. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're gonna watch this on a replay, please use hashtag Team Replay. Alright, so Miss Alfie, pwede na ba natin i-introduce ang ating guest? Ayan. Yes. Do you wanna introduce it or ako na? Sana girl. Okay. So, Miss Rupa? Nasaan ka na? Gusto mo bang i-introduce ang ating guest? Ayan. So, bago naghihintay tayo, medyo patagalin natin ng konti. Okay, ayan, sige. So, yun, ang ating guest for this afternoon, he is a father of two adorable infants. Yes, ang cute na mga babies nila. Okay, kagigil. Infant will be our guest today, and he was a former water treatment technician without accounting training and served as paralegal officer for a NGO. In January 2022, he began working as a freelancer, supporting his wife. He is in charge of 3 businesses for his client. Wow, okay. Enjoy bookkeeping but find the tax learning part difficult. Currently, he is also impart his bookkeeping skills to other fathers. Kaya yung mga tatay dito, yung mga asawa nyo na, itag nyo na. Okay, may inspire kayo sigurado sa story ni Sir Nicky. And his goal is to give parents who don't have time for their children the chance to spend quality time with their loved ones. Similar to what he and his wife did. Okay, sigurado nakita niyo na po ito sa BBT. Ayan, sa mga nag-attend. And kilala niyo naman si Madam Milona. Ayan, so ito ang kanyang husband. So let's all welcome Mr. Nicky Abilar. Hello po. Ayan! Hi, Okay. Sir Nicky. Hello po. Parang mas kinakabahan po ako dito kaysa doon sa interview sa client. Ganun ba? Don't worry, magchichikahan lang po tayo. Yes. Ayan. Kita ko yung Hello po sa pagiging, lahat. ayan, yes. Kamusta po yung dyan? Ano bang weather dyan ngayon? Sa ngayon po makulimlim pero hindi pa naman po naulan. Mamaya po siguro ulan na to. Ting Yes. hapon. Taga saan po pala kayo, Sir Nicky? Ayan, para sa mga Ah, first time lang manood. sa Las Piñas po kami, Las Piñas City, sa Metro. Mga taga Las Piñas. So, manood na kayo. Ayan, sige po. Miss Alfie, ano nga ba yung first question natin kay Sir Nicky? Ito po, Sir Nicky. Ayan. Dahil marami pong interesado, no? Malaman yung backstory niyo po. Paano po kayo, ano po yung, kwento ninyo, bago po kayo nag-push ng full-time sa inyong online bookkeeping. Opo. Yun. Bago po ako maging isang bookkeeper, yung previous na trabaho ko po ay isa po akong water treatment technician. Nag-install po kami ng mga
water station, tsaka mga laundry station. Yan. Nag-install din kami sa mga ospital nung kanilang mga para maging malinis yung tubig nila. So, yun yung ginagawa ko. Matagal din po akong nagtrabaho sa NGO. Nag-a-assist po ako ng mga lawyer kasi marami po silang cases na hawak. Yun. So, para legal officer po ako. Ako yung nag-guide dun sa mga tinutulungan nila. Yun. Tapos, tatay po ako ng 2 makukulit na bata. Tapos, ano pa bang background ko? Yung bago yung freelancing, yung asawa ko tsaka ako, wala kaming background sa accounting. Wala rin akong course na kinuha na may related sa accounting. Yun yung background po namin. Particular. Yun po. Okay, grabe, no, madam? So, sino dito, guys, nakaka-relate? May mga tatay ba tayong nanonood dito? Yung parang Sir Nicky, no, talagang it's a totally different industry. From yun nga, sabi mo, water technician, and then suddenly nag-shift ka as accounting and bookkeeping, no? So, medyo may tanong lang ako doon. Doon sa pag-transition nyo po, sa bookkeeping, ano yung mga challenges, na pinagdaanan nyo, and paano nyo siya na-offer? Yung challenge, actually, honestly po, hindi talaga ako interesado sa bookkeeping. Pero yun nga, 2022, January, dahil na rin sa factor ng pandemic, yun. Tapos yung nature po kasi ng trabaho ko, malayo ako sa family kahit na may time na nakakauwi naman. Minsan, 1 week ako mawawala, ganyan. O kaya naman, yung isa, halos buwan, ganyan mawawala. Kung makakauwi man ako, pagod dahil sa nature nga ng trabaho namin, mabigat yung trabaho namin, talagang pagod araw-araw. So, noong January nga, 2022, yung misis ko, nagkaroon siya ng first client. Tapos doon, syempre yung misis ko, naninibago pa siya sa ganong trabaho eh. Tapos, kailangan niya ng katuwang doon sa gawain niya. Tapos yung gawain namin sa family. So, ginagawa namin, nagpapalitan kami. Inaral namin pareho yung bookkeeping. Tapos tinuturo niya lang sa akin yung mga dapat gawin eh. Ganon siya nagsimula. Halimbawa, yung pag nakita mo yung pangalan na to, ganito mo siya i-categorize. Nag-start ako sa ganon. Tapos, pag nakita mo yung ganitong klase ng transaction, ganito yung gagawin dyan. Tapos, sa proseso, nakikita ko kasi dun sa misis ko, parang, kasi non-accountant din siya eh. Parang, ang dami niya nang natututunan sa process, moving forward na, parang, nagka-interest na rin ako, paano niya nakuha yun? Yung parang mga ganong tanong. May mga komplikado kasing mga transaction na, kasi nadalian, kumbaga, yung mga pagkakategorize, medyo na-master na rin sa proseso. Parang meron kasing mga complicated na mga transaction, paano nagagawa niya yun? So, doon, nagka-interest na ako na pag-aralan siya. Yun. Tapos, para pabilisin natin, mga September siguro yun, parang, ang dami niya na kasi, maganda na yung nagiging takbo ng career niya sa freelancing. Parang na-challenge din ako doon sa mga ginagawa kasi ang dami niya nang alam. So, sinubukan kong aralin ngayon yung bookkeeping sa sarili ko. Kasi, nagtatanong din ako sa kanya, syempre, hindi din talaga siya accountant, di ba? Meron siyang mga tanong na meron akong mga tanong na hindi niya rin nasasagot. So, parang hindi ako nasasatisfied dun. Tapos minsan pinag-aawayan na nga namin yun eh. Ang ginawa ko, nag-aral ako on my own yun. Uy, nakaka-relate ako doon, Sir Nicky. Tuturuan ko yung asawa ko, tapos nagtatanong siya ng deeper understanding. Bakit gano'n? Sige lang po. Okay. Tapos ang ginawa niya, para sabi niya, sige, talagang nagtatalo lang tayo. Pinahawak niya ako ng
client niya, sige, pag-aralan mo yan. Kung magkakamali ka man dyan, okay lang, re-reviewin. Naglakas ako ng loob na pag-aralan siya. So, una kong inaral yung QuickBooks. Tapos, ang ginawa ko, di ba, may sa banking, doon tayo nagka-categorize. Gumagawa ko ng tab. Naggawa ko ng tab na para doon sa profit and loss, tapos sa balance sheet. Tuwing gagawin ko yung category, tinitignan ko yung effect niya doon sa mga reports. No? So, doon ako nag-start, tapos sinusulat ko siya para hindi ko talaga siya makalimutan. Ini-screenshot ko kung ano yung ginagawa. Tapos, yun, sa proseso, talagang na-enjoy ko na yung bookkeeping kasi lagi ngang sinasabi ko doon sa mga paano mo na mga nagtatanong sa akin na paano mo na pag-aralan yan? Ang lagi ko lang sinasagot sa kanila, numbers naman yan Kumbaga, hindi imposible na makita mo siya. Kailangan mo lang magtiyaga na i-analyze yung mga numbers para makuha mo. Bakit nangyari yung ganong mga reports? No? So, doon po ako nag-start hanggang inaral ko. Tapos, nung naglakas ng loob na ako na talagang sabi ko, gagawin ko na rin to. Gagawin ko na rin siyang career kasi na-challenge ako dun sa mga ginagawa. Tsaka masaya siya Kumbaga, ako na-enjoy ko personally yung bookkeeping kasi yung challenge niya nga sa ginagawa natin. Yun. Mga December, mga October yon nagpatulong ako sa kanya gumawa ng Upwork profile na sarili ko, ganyan. Yun. Tapos, yun nagtuloy-tuloy na. December ako nakakuha ng client. Nag-apply ako. Unang pasa ko ng proposal. Ang objective ko pa lang ay makapag-step ng bagong step para mag-apply lang. Hindi ko pa iniisip na magre-reply, ganyan. Ganun pa lang yung objective. Kaya lang, kasamaang palad or kabutihang palad. Nag-reply kasi kaagad yung client. So, December 6, December 5, nag-submit ako ng proposal. December 6, mayroon na. So, yun na yun. Wala nang atrasan. Sa buong buhay ko rin, yun din yung first time na nag-English ako. Sabi ko nga, parang gusto ko na umatras. Kaya lang, nakakahiya naman kasi yung iba nga, naghihintay na replyan sila, di ba, ng client. Tapos, sasayangin ko ba yung opportunity. So, enjoy ko lang. So, trinay ko po yung makipag-usap. Sobra yung kaba ko. Grabe yung kaba ko. Tapos, yun, nakipag-usap. Actually, first time ko mag-English nga nun sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko siya na-survive. Yun. Pero, kung ano yung kaya ko, in-explain ko lang naman siya sa kliyente. Yun. Tapos, actually, honestly na, hindi ko na siya ma-expound dun sa client, pero alam ko na yung gagawin na kaya. So, tinanong lang ako ng client sa huli kaya mo ba talaga yung trabaho? Yun na lang tinanong niya kasi mabait din yung client na yun kasi nakikita niya na nahihirapan na ako mag-explain, mag-English. Yun, sinasalo niya ako pero ang tinanong niya lang ako na kaya mo ba talaga yung trabaho? Syempre, medyo nagyabang tayo, di ba? Na, sabi natin, kayang-kaya yung trabaho. Yun, so, pagtapos ng discovery call, mga ilang oras lang yun nag-reply na yun. Doon po nag-start yung freelance journey ko. Yung client ko na yun, client ko pa rin po sila hanggang ngayon. 3 companies po yung hinahandle ko sa kanila. Bali, 3 books yung tinatrabaho ko po sa kanila. Yun po. Solid! Grabe yun! 3 companies. Asan ka pa? Yes, kaya sabi wala talagang excuses, di ba? Kung gusto mo talagang matuto, magagawa niya ng paraan. Grabe. So, nakikita mo naman kay Sir Nicky, no? Kahit nahihirapan siya mag-English, ginawa niya, nag-push pa rin siya. So, yun yung kagandahan doon. Dali, hindi ka na matatakot. Basta, yung parang na mag-uusap na kayo ni client is, andoon ka, tapos naging honest ka lang din. Plus, sinabi pa kanya ni Sir Nicky na kayang-kaya ng gawin. Ayun, yun yung importante. Ang galing naman.
Yan, Sir Batong Nikki, couple ito na po. to eh. Ayo. Ay, power Power couple. couple. Yes. Okay. Ito, Sir Nikki, so since nag-start na po kayo ng online bookkeeping, ano po yung mga benefits ang nakukuha niyo po? Ako po, nabanggit ko na rin to nung nakaraang interview. Yung pinakamahalaga sa akin na benefit talaga yung time sa family. Kasi nga, yun yung, hindi mo akalain na habang nagbibigay ka ng oras sa family, yung financial goals nyo, yung career nyo, hindi nyo na papabayaan, di ba? Yun yung number one benefit nung freelance journey namin. Tapos, syempre, minsan nga kaming mag-asawa, isipin mo na nagagawa natin to. Yung bonus na yun yung financial goals, di ba? Yung mga bagay na, halimbawa, minsan nga, nagbibiroan kami ng mag-asawa. Dati, gusto lang natin kainin yan kasi kailangan nating magtipid. O ngayon, nakakain na natin. May lakas tayo ng loob na bilhin siya, di ba? Nakakapag-save tayo para sa mga bata na actually hanggang ngayon na parang hindi kami makapaniwala parang ganun na posible pala siya, 'di ba? Yun. Kaya talaga yun yung mga mahalagang perks ng isang freelancer. Maraming benefits siya. Tapos syempre yung freedom number one yun yung dati kasi nga, pag empleyado ka, hindi mo hawak yung oras, ganyan. Flexible, magkakaroon ka pa ng maraming oras para sa sarili, pamilya, improve mo yung sarili mo, yung buhay mo, ganyan. Maraming nagagawa. Kaya, yun yung nakuha namin sa freelancing. Yun po. Wow, grabe, no? Yun talaga yun, Miss Alfie, time with your family, time freedom. And then yun nga, sinabi ni Sir Nikki kanina, yung financial freedom. And yung simple joy na dati yung hindi mo siya mabili, yung isang bagay. Ngayon parang, okay, thank you Lord, afford ko na siya, i-enjoy ko siya. Imani ka na pambili. Yes, nakakatawa. And share. Meron pa tayong extra na pang share sa ibang tao, diba? So, please God. Ang saya, ang saya lang. So, ito siguro. Bago tayo mag-move on sa next question, siguro gusto ko rin itanong, Sir Nikki, di ba yun nga na-mention mo kanina, meron kayong kids, 2 kids, then kayong dalawang mag-asawa, pareho kayong may client. How do you manage your time? Ayan, syempre may bata, and then may trabaho, nasa bahay. How do you maintain that work-life balance? Mahalaga, ako talaga yung kung ma-advise, kami yung ginagawa talaga namin mag-asawa. Syempre supportive kami sa ginagawa ng bawat isa. So, kapag nandoon na yon, mapaplano nyo na paano yung gagawin nyo araw-araw. So, may time pa rin naman na talagang pag nagsabay, syempre, wala naman po kaming katuwang dito sa bahay dahil yung mga kasama po namin, lahat po sila nagwo-work. So, kailangan lang talaga namin, nagsasaluhan po kami doon sa dapat gawin. Kung may hinahabol siyang mga kailangang reports or update sa client niya, kailangan kong magbigay ng oras para sa kanya. Ganon din siya sa akin. So, talaga siya, kailangan magtulungan, no? Tapos, syempre, yung gaya nga ng sinasabi lagi ng misis ko, tsaka ako, yung kailangan araw-araw, focus ka dun sa ginagawa nyo para hindi ka ma-distract dun sa, halimbawa, sa oras yan. Hindi mo masira yung oras nyo sa buong araw, di ba? So, araw-araw alam mo na yung gagawin mo, paano mo i-manage, ano yung dapat mong gawin. Yun. So, nagbibigayan kami. Yun po yung mahalagang. Tama, that's right, no? Kasi, yan, talagang napaka-importante ng communication. And lalo na, tayo, may mga deadlines talaga yan, lalo na end of the month, may quarter pa, may annual pa. So, talagang, kailangan merong usapan niya, lalo yung dalawang mag-asawa, nag-work na pareho sa bahay. Siyempre, may mga bata din na kailangan bantayan, alagaan, at provide din yung mga needs nila. Saya, tama yun.
Tama. Grabe, no? Guys, sana nakakapulot po kayo ng mga tips, advices, at inspiration kay Sir Nicky ngayon. Sobra. O, ayan. Miss Alfie, ano po yung next natin? Marami to. Alam ko mga 10,000 question. Okay, ito sa Nikki. Siyempre, dahil alam na ng mga nakikinig ngayon, yung story mo po, paano yung na-start yung online bookkeeping. Ito po, ano po yung pwede nyo may bigay na advice dun sa mga nagpaplano na pasukin ito online freelancing as a bookkeeper? Sige po. Yung mapapayo ko lang po siguro, yung minsan kasi, yun nga, marami actually, hindi nga lang yung mga nag-aspire, yung kahit di nandito na nga sa community, di ba? Minsan nadadown tayo, ganyan. Minsan kasi, yung natatakot tayong daanan yung proseso. Yan. Tapos meron kasi tayong mga nilook up na tao na halimbawa, sila successful sila, ganyan. Parang tayo, nako-compare natin yung sarili natin sa kanila. Ginagawa nating metro yung success ng iba para maging success din natin. Magkakaiba kasi tayo talaga ng paraan. Magkakaiba tayo para nung mag-isip. Magkakaiba tayo ng diskarte. Magkakaiba tayo ng paraan paano natin harapin yung gusto natin marating, which yung goal natin. Minsan kasi yung pag-look up natin sa mga tao, imbis na maging inspiration siya, sa una, ma-inspire tayo. Minsan yun din yung nakakahila sa atin kasi kino-compare na natin yung sarili natin sa kanila Ang gawin natin, iba yung process nila sa process na dapat nating pagdaanan. Hindi natin kailangang pahirapan yung sarili natin kung sa process na pagdadaanan natin. Totoo naman, may panahon na parang inaaral natin, hindi natin makuha. Minsan nararamdaman natin pagod na tayo. Minsan nararamdaman natin na ginawa naman natin yung lahat, hindi tayo makakuha ng client. Pero sa totoo lang, part ng process. Hindi natin siya pwedeng skip. Kasi kapag in-skip natin yung process na yun, hindi tayo masasatisfy sa huli. Kasi para maging successful ka, para masabi natin na successful tayo sa journey natin, dapat masatisfy tayo. Hindi natin parang pilit na inaabot yung success ng iba. Kasi, imbis na ma-inspire tayo, imbis na, ma-inspire tayo, nagiging hadlang kasi gusto natin, halimbawa, yung taong nilook up natin, magaling siya sa ganito, magaling siya sa ganyan. Ginagawa natin siyang requirement sa sarili natin. Di ba? Dapat hindi. Kasi meron tayong ibang kakayahan meron tayong ibang talino. So, dapat hanapin natin sa sarili natin araw-araw yung ano ba yung dapat na process na daanan ko. No? Kasi yung sa kanila, dumaan din yun sa process Yung sa BBT nga, isa yun sa nag-impact sa akin Yung TBSA, nagsimula din siya sa konti, di ba? Hanggang dumami. May mga process So, yung mga tao na yun, yung mga nilook up natin, yung mga process ng iba, mga successful na tao, dapat hindi natin gawing metro. No? Ang gawin natin, fuel dapat natin siya para ma-energize tayong tahakin yung sarili nating process. Huwag tayong magmadali dun sa success na gusto nating marating, which is yung metro ng iba. Kasi sa iba yun Kailangan nating hanapin yung sa atin. No? Ang mahalaga, yung sabi nga ng iba, mahalaga dun sa journey natin, sa process natin. Satisfied tayo dun sa result, di ba? Satisfied tayo dun sa product. So, sa mga aspiring, kahit nga sa mga students students na ng TBSA, marami pa rin. Normal naman yan Pag napagod ka, ihiga mo. Pag pakiramdam mo, talagang nade-depress ka na, paulit-ulit yung ginagawa mo, magmukmuk ka. Okay lang yan. Normal yan Pero dapat,
pagtapos mo magmukmuk at humiga dyan sa higaan mo, dapat pagtayo mo, lumabang ka ulit, di ba? Pagkatapos mo umiyak, pahirin mo yung luha mo, lumabang ka ulit. Kasi, ano yun process yan Tapos, sa process na yan, pag naabot mo yung success mo, sure, masasatisfied ka dyan. Kasi, parang ganito, binigyan ka ng grade ng teacher mo, pero alam mong wala kang ginagawa. Kahit naabot mo yung grade na yun, mataas na grade, tingin mo masasatisfied ka ba? Hindi kasi alam mo wala kang ginawa, pero binigyan ka ng 90 na grade, 95 na grade. Hindi mo mafe-feel. Kaya, ibig sabihin, ang point lang, gusto ko lang iparating na, okay lang yan, pagdaanan nyo yung process, yung hirap, yung iyak, yung pagod, yung saya, kasi ano siya part siya nung journey natin. Huwag kayong matakot na pagdaanan yan. Kasi, yun nga, sa BBT, nag-share sila, di ba? Minsan nakikita na lang natin sa kanila yung success nila Yung success ng TBSA, halimbawa. Yun na lang yung nakikita natin, pero yung process nila, yun, marami din yan pinagdaanan. Ganon din tayo. No? Tapos, sa community, yun kasi yung kinagandahan dito Yung sa yung actually sa TBSA, hindi pa ako estudyante, nakikinabang na ako sa mga binibigay na inspiration ng mga tao dito, napakabait ng mga tao dito. Tuwing may easy yung misis ko, naririnig ko yung mga tao paano sila mag-share. Actually, isa yun sa nag-fuel sa akin bakit tinahak ko to yung journey na to. Yan sila, hello pala sa kila Sir Edgar, kila TL Mai, kila TL Karen, kila Sir Lester. Yan, hindi pa ako estudyante, naririnig ko na sila, nagsishare sila ng journey nila. Tapos ako nakukuha ko yun kasi naririnig ko sila paano. Yun, ganun kahalaga yung role ng community. Kaya, yung mga estudyante, halimbawa sa batch ko, batch 11, doon sa EC namin, ilan na lang yung umattend. So maganda kung mapanood nyo to. May chance pa tayo kasi mahaba pa, 1 year pa Talagang mag-active tayo kasi marami tayong mapupulot na aral. Tapos yun nga, yung misis ko nga pag nag-i-EC sila, minsan nagsiselos na ako. Grabe yung halakhak ng asawa ko kapag nagmi-meeting sila. Parang kailan ko pa huling napahalakhak to? Parang hindi ko na yung nagagawa. Pero alam mo yan, masaya ka kasi masaya yung asawa mo. May community kang malalapitan na ganito. Tapos ganun din sa team namin, sa Team Unstoppable. Hello po sa mga TL ko. TL Hermer, TL LG, tsaka TL Liza, TL Carlo. Napakababait na tao. Malaki din yung impact nila sa journey ko na to. Lalong na fuel yung, lalo akong na-energize doon na tahakin to. Yun. So, yun. Sa mga newbies, huwag kayong matakot. Marami tayo. Kasama nyo kami sa journey nyo. Tapos, kung ayaw nyo kami makasama sa journey nyo, pwede bang kami na lang yung samahan nyo? Yun. So, yun. Yun po yung, sana, huwag kayong matakot. Lakasan nyo yung loob nyo. Nagagawa nga ng isang non-accountant, no? Magagawa nyo rin. Magagawa natin. No? Yun po. Meron pa sana ako itatanong, pero parang nasagot niya na lang. Grabe yun. Pwedeng makinig na lang. Solid. Oo nga. So, Miss Melona, huwag kang iiyak Napapaiyak na daw. Siyempre, sobrang proud ni Miss Melona sa inyo, Sir Nikki. Wow. Okay. Ako ngayon pa lang, I wanna say congratulations po sa inyong mag-asawa. Tunay na inspirasyon po talaga kayo. Kaya, ay, grabe. There is more. Naniniwala ko there is more for you guys. Kasi iba rin yung puso ng dalawang to they're willing to give their time, I think even their resources, nag-extra hand yan. Pero grabe, alim ko, ibe-bless kayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw pa.
So, ayun. So, bago natin syempre tapusin to, ayaw nang tapusin eh. Sabi ko nga, mga 10,000 questions. Pero, yan, it's, syempre baka may mga gagawin pa rin ng ibang mga viewers natin, even si Sir Nicky and si Miss Melon, at baka meron silang family dinner later, yan. So, eto, bago tayo matapos, Sir Nicky, siguro, I don't know, is that the last question na Miss Alfie? Or baka may pahabol ka pa dyan? Yes, I think nasagot niya na lahat eh. Tatanong ko sana how you define success, pero kanina parang nandun na eh, na ano niya na. But do you wanna add something else about how do you define success, sir? Yun na po siguro yun, yung wag nyo lang yan. Wag nyong gawing metro yung success ng iba. Yes. Gawin yung fuel para ma-energize kayo. Yun. Sa araw-araw nating ginagawa. Yun. Ito siguro, about productivity, sir. Baka meron kang tricks or tips dyan para sa mga iba dito na maging focused and productive sa kanilang day-to-day busy schedule. Kasi minsan, sinasabi lang nilang busy pero hindi ka talaga productive eh. So baka meron kang tips dyan. Siguro po yung matitips ko yung kasi ang mahalaga talaga tuwing matatapos yung araw, kinabukasan, i-ready mo yung sarili mo na focus ka. Tapos, aralin mo yung araw-araw mong ginagawa. No? Tapos, mag-set ka talaga ng goal. Ako, sinusulat ko siya. Ano yung mga gusto kong gawin ngayong araw? Yun, para titignan ko sa gabi kung na-meet ko siya. Yun. Tapos, siguro, hindi nyo kailangang pahirapan yung sarili nyo. Wag, mahirap na nga po yung tinatahak natin eh. Totoo naman po yun. Hindi natin kailangan maging hard sa sarili natin kasi hard na nga yung so, halimbawa, gusto natin mag-aral, may gusto tayong pag-aralan. Hindi natin kailangang matapos agad lahat ngayon, no? Ako nga, minsan, target ko, 1 page lang kasi inaaral ko po yung US tax ngayon eh. So, 1 page lang kung talagang pagod ka na. Minsan nga, kahit 1 paragraph lang. At least, hindi mo siya inaalis sa focus mo na meron ka pa rin nagagawa araw-araw. Halimbawa naman sa duty mo, ito yung ilalaan ko ngayong araw para sa pag-duty. Ito yung ilalaan ko para sa mga anak ko. So, kailangan lang, hindi mo kailangang maging hard sa sarili. Kailangan mo lang talaga siyang i-manage. Tapos, tuwing gabi, assess mo. Ano yung mga hindi ko nagawa, saan ako nag-excess ng oras na ginawa ko. Yun. Para, araw-araw natututunan natin paano pa siya i-improve. Kaming mag-asawa ganun eh. Sa umaga, ganyan, yung gagawin natin. Ito yung paghahatian natin para hindi rin magulo. At higit sa lahat, hindi tayo nape-pressure. Kasi alam natin na nakahilera na yung gagawin natin eh. Yun. Yun po. Okay, speechless na naman. Diba? Tama naman eh. Sabi nga, wag i-overcomplicate yung process. And tama yun, yung meron kang at least na ginagawa dun sa bigger goal mo. At least small steps nga, sabi nga. Tama naman. Ayan. So, sabi dito, extend ba daw? Grabe. Ayan, sabi na nga ba, 10,000 questions dapat. Pero ito, Sir Nicky, siguro, I don't know, ito na yung last. Sigurado may mga times na ikaw at si Miss Melona, may mga, like, mga personal arguments. So, how do you handle, syempre, nasa bahay kayo, diba? Like, parang related siya kanina about work-life balance. Pag may mga personal arguments and then may mga demands din sa work, how do you handle that? As in, like, kailangan mo ng daddy duties, kailangan mo maging bookkeeper, kailangan mo maging husband. So, paano yun? Paano mo na-handle yun? Though kanina sinabi mo about communication. Is there anything else? Ayan. Hindi po yun maiwasan. Actually, maraming beses. Ako sa totoo lang, swerte din ako sa asawa ko kasi, ako madali po kasi akong ma-stress kasi, yun nga, meron po akong background ng depression so medyo nagre-recover pa po ako ngayon eh.
So, madali po akong mairita, mapagod, ganyan. Tapos, pag duty ako, gusto ko nakafocus ako, ganyan. Kasi, gusto ko nga siyang aralin. Swerte ako kasi nag-a-adjust din siya sa akin. At, sa time naman din na kailangan niya, nag-a-adjust kami para sa isa't isa. Kasi, normal naman yung struggle lalo na, dalawa lang kayo sa bahay, kailangan nyo magluto, kailangan nyo maghatian. Yun naman din yung maganda din kasi sa amin kasi talagang pinaghahatian namin lahat ng trabaho kasi nga alam namin na hindi kailangan pabigatin yung hindi natin kailangan pahirapan yung isa't isa kasi ang hirap na nga ng ginagawa natin di ba? Yun. Tapos syempre kami supportive kami sa ginagawa talaga ng isa't isa. So halimbawa minsan matagal na yan siya ang dami niyang kausap dyan sa baba. Pero ako, okay lang naman sa akin. Ang tinatanong ko lang lagi sa kanya na, basta laanan mo yung sarili mo na makapagpahinga ka. Kasi okay naman yan Kasi maganda nga na natutulungan natin yung iba nating kasamahan kung may tanong sila. Tapos, supportive kami dun kasi ngayon nakahanap kami ng parang kami sa bawat isa nakahanap kami ng purpose. So, supportive siya sa akin, ganun din siya. Meron po rin po kasi akong tinutulungan every Sunday, yun na mga aspirants na maging bookkeeper, mga kamag-anak ko po. Nag-start po yan mga daddies kasi member po ako nung isang Facebook group na Dad PH. So, yun. Tapos, nagtanungan lang doon ano yung mga side hustle ng mga tatay. Ganyan. Tapos, nag-share ako doon. Tapos yun, marami nang nag-PM, nag-private message yun. Ginawan ko sila ng group doon. Tapos nag-offer ako na i-introduce sa kanila yung bookkeeping. Tapos yun, tapos nag-post ako sa Facebook. Marami palang interesado. Yun, so, napasubo ko doon. Yun, marami na kami ngayon. Nasa 30, kulang-kulang 30. So, supportive naman siya doon sa ginagawa ko na yun. Hindi naman parang ang haba na yung oras na ginugugol mo dyan. Kasi alam namin na masaya kami dun sa ginagawa namin. Ganon din siya sa mga kausap niya. Hindi ko naman siya pinipigilan. Sabi ko nga, magbigay ka pa ng oras kung kaya mo pa. So, pero syempre, pag pagod ka na, magpahinga ka. Para next day, meron ka ulit lakas para tulungan din yung iba or turuan yung iba. Kasi kami, may balik din naman sa amin mentally. Kasi masaya talaga siya na gawin. Wow, sarap nun. Check-in balance, no? Tsaka yung, sabi mo nga, yung nag-share din kayo ng knowledge, no, sa ibang tao. Like I said kanina, talagang generous tong mga couple na to. And ayan, so yan sa mga daddies, okay, na gustong matuto. Ayan, nandiyan si Sir Nicky, Pero baka wag naman po nating pagurin masyado. Si Sir Nicky. Sa mga daddies, support natin yung mga wife natin. Yes, exactly. Kung hindi man natin gusto yung bookkeeping, at least sa pinaka-least, tulungan natin sila. I-energize natin sila, di ba? Kasi, mahirap din yung ginagawa nila. Tapos nasa bahay sila. Yun, tulungan natin sila. Yun po. Mukhang mamaya ililibre ka ni Miss Melona, Sir Nicky. May date mamaya to. May date, yes. May date sila mamaya. And thank you, Sir Nicky, for doing that and saying that. Kasi I know may mga iba dito na hindi talaga parang they don't see freelancing as a career. They don't see bookkeeping or retail bookkeeping as something na, alam mo yun, they can be proud of. But yun nga, thank you, Sir Nicky, for reminding din yung ibang mga daddies or husband dito or partners na, yan, respeto kasi, kayong dalawa yan mutual respect kasi dapat. And sa pag-encourage natin sa ating mga partners, sobrang laki yan. Minsan yung words lang, diba? Kaya mo yan. Kung kailangan mo magpahinga ka. Diba? It means a lot. Sobra. For me, yan. Sobra yan. Sobrang pagod talaga. Like, sabi nga ni Sir Nicky kanina. Yung nakikita lang natin yung success pero hindi natin nakikita yung mga pinagdadaanan ng mga tao. Yung proseso na pinagdadaanan. And I can really say it's never easy, but it's worth it. No, Miss Alfie? Ayan, nagkakwentuhan gawin niya rin. Yes, ayun. So, bago tayo matapos.
Anything to add, Miss Alfie? Inspiration din, no? Sa naging story ni Sir Nicky. Sana yung mga nag-a-aspire, yung mga plano, yun na sinasabi, wag lang matapos, push lang and enjoy the process. Exactly. So yun, bago tayo matapos, let me read Psalm 9:1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I will tell all of your wonderful deeds. Praise God, no? Meron na tayo ulit ng mga Friday Praise Story segment. Tunay na pagpapala po talaga yung mga messages and stories na naririnig natin in this segment. And we thank all the guests na nagsisay yes for this session. Kasi hindi lang po, actually even us, na-encourage kami. Okay? Your story, parang nakaka-fuel din po sa amin to continue. So, thank you po sa ating mga guest speakers. Thank you, Sir Nicky. And to add lang din, sabi ni Emmanuel Clever, kanina, Emmanuel Clever, kasi sabi ni Sir Nicky about unity, communication. Sabi doon, there is more power in unity than division. Diba? Totoo naman. Tama po. Iba yung nagagawa kapag dalawa kayo na nagkakaisa sa isang goal. Dalawa kayo na nagdesisyon sa isang bagay, no matter what will happen, o ano man yung consequences ng isang bagay na yun, you're together. Good or bad, magkaramay kayo. Diba? So, ayun, thank you again, Sir Nicky, for being our guest speaker sa ating episode. Ayan. Thank you for sharing your story, and thank you for your time. And hope to see you again very, very soon sa Luzon. Ayan, nakikita tayo ulit. Ayan. Tsaka siguro po, last para po, kasi po, di ba, may magbubukas yung bagong batch yun. Kasi nung last AC namin, medyo nalungkot kami kasi konti na lang. Although masaya naman. So, mayroon pa tayong 1 year. Sana doon sa mga batch 11 na medyo hindi po tayo active. Sana po mag-active tayo. Maganda po na magkita-kita po tayo doon, di ba? Magkakasama tayo doon. Tapos doon sa mga mag-e-enroll pa lang, doon po kasi sa mga tinuturuan ko, in-encourage ko sila na mag-enroll talaga. Kasi tingnan naman nila yung impact sa amin, di ba? So sana makapag-enroll kayo, magkita-kita tayo dito sa loob, no, sa batch 12, no, at iba pa. So, para mas masaya, mas maganda, di ba? Yes. Mas marami. And yun, speaking of training, ayan, kasi di ba meron na naman tayong upcoming training kasi ay dami na rin gustong matuto and dami na rin pumasok. Mga newbies na pumasok na sa group natin. So, ayan, we will hold a training. It's a 3 days training for you guys. It will be on June 27 to 29. Kailangan nyo lang po mag-register. Andyan po sa ating chat box. So, please register para ma-reserve namin yung slot nyo for our 3 days workshop. Okay? So, ayan po. It's free. Okay? Again, free po yan. 3 days workshop. Join this training. Ayan, Sir, Nicky, pwede mo siyang i-share dun sa mga daddies mo na gustong mag-join sa 3 days workshop na ito. Pag-uusapan natin paano ba mag-umpisa as virtual bookkeepers, ano yung mga tools, okay, and then, yung accounting software, isang accounting software pwede nating i-run through, which is the QuickBooks. So, ayan, if you want to learn, ayan, it's all for free. All you have to do is to register. So, ayun po. Happy weekend, guys. Thank you, Sir Nicky. God bless you all. Thank you po. Thank you.